Sorry, Kuy. Layas na lang ko dito. Layas! Kung may magpunta, hindi mo ko nalayas. Wala, sige, ayaw pa ako. Hans, ayaw ipuha ka, please. Ayaw pagkaman sa iyong gusto. Pero, mas hindi man din po. Sa kapag-message ni mo, black ko na sa messenger. Mau ka na, please. Magibalik ka na ako. Yes. Kaya kung may chance ka kung ako lang. Hatag ito na chance. Amin niyo, Bimi si Grace. Kung idawat ito niya, bisan pa man sa akong pagkatao. Nalipis ako kay itong maring itabuha. Ipasaylo ko nilang mama o papa sa Hi mga kalab! Ayan, good morning! So ngayon po, sasabihin ko lang po, dire-diretso na. So ayan, nandito kami sa dating fish pond. At ngayon, so sa mga naghahanap pala kay Giselle, o diba, sasabihin ko na sa inyo kasi nung nakaraang vlog, sinabi ko naman dun kung bakit wala si Giselle. Hindi pa rin talaga naintindihan ng iba. Bakit naman kasi ganyan? So ito po yung video, ayan. So sobrang busy po ni Giselle in the past few days. So mga nakaraang araw dahil nag-practice po sila ng sinulog. So
nag-practice po sila ng Dagkot Festival dahil yung fiesta kasi, dahil meron kasing fiesta dito sa lugar po nila Francis sa Cabadbaran City. So, February 3. So, nung makarang nakikita nyo po na wala si Giselle, di po namin siya kasama kasi every day at every night po sila nagpa-practice at dun po namin siya pinapauwi doon sa kanyang mama na si Ate Jarlene. So, si Marian, di ba si Marian at si Giselle magkapatid sila. So, syempre, dahil kasali din po si Marian, so, mas minabuti namin na doon muna umuwi si Giselle doon sa kanyang mama dahil malapit lang po yung school sa bahay nila Ate Geraldine at doon sa gym po, sa gymnasium kasi doon kasi sila magpa-practice. So doon muna namin siya pinauwi si Giselle kasi kung doon pa sa bahay namin medyo malayo kasi tapos kami pumupunta kami dito sa fish pond. Tapos hindi din pwede na siya lang mag-isa doon dahil andun naman yung kanyang mama sa malapit lang naman sa school. So syempre doon siya uuwi kasi umuwi sila mga 11 PM ganun. Kaya pwede ba naman yan? Gagawan nyo ng issue ng mga ganyan. Grabe naman talaga ng mga ganyan ba? Pero by the way mga kalove, pero tapos na po yung contest po sa Dagkot Festival at sila Giselle po ay first placer. Yan, sa Dagkot Festival at ito po yung kanyang video at ito po yung kanilang video at ito po yung nagpa-practice po talaga si Giselle. Ayan, binivideohan ko talaga. Buti nakakuha ako ng video na legit talaga na super busy talaga ni Giselle. Kaya sana sa ganyang bagay, huwag nyo naman gawing issue na ganyan. May nag-comment na dyan na baka kinuha si Giselle. Diyos ko, day, grabe ka naman, day. Uy. So, ayun mga kalab, dito po si Ate Geraldine at ito po si Giselle. So, hanggang ngayon, hindi pa din okay si Giselle dahil na-trauma siya sa mga sayaw-sayaw niya doon mga kalab. Nasobraan. Oo, nasobraan siya. So, sa mga nagsasabi na pinaalis daw namin si Giselle sa amin, hindi ba? Ay, hindi Sinabihan ko si Yoli na doon sa si Giselle sa akin kasi iba kasi yung mama ang mag-alaga sa anak. Oo, tapos ano din siya mga kalab, sinadya din po namin kasi di ba palagi kaming pumupunta sa fish pond, pabalik-balik na kami doon. So hindi kasi pwede na si Giselle ang mag-isa dito at di din pwede si Giselle na sumama siya sa amin palagi dahil eskwela po siya. Hanggang ngayon mga kalab, si Giselle hindi pa din siya okay. May karamdaman pa rin siya na dinadala. Yun. Meron pa siyang ubo mga kalab. Oo. Kaya kung makikita nyo po kapag pumunta, Ay, grabe naman na. Marang nagasubaybay sa mua. Ato sila po yung sa mua. Kaya parang makabato sila. Oh, uy. Inubo po si Giselle. So si Giselle po is doon muna namin siya paano sa kanyang mama. Lalong-lalo na po kami na meron po kaming lakad. Pag wala sila yung lakaw mga kalabis, balik na si Giselle kay Lisod makayo og dire si Giselle sira isa. Pataka-taka naman ng mga basher. Ina nga dito rin po yung sa mga basher. So yun po mga kalab. Sana ipagkarat nyo dyan kung may mag-comment na bakit wala si Giselle ganyan-ganyan. I-comment nyo naman na yan yung dahilan. Kaya hindi mga kalab, ito yung ulam namin gulay. Hello sa 222 viewers. Ilang years na po kayo ni My Love Mo Idol? 6 years, tapos magsa 7 years kami this coming May 6. Hi mga ka-love! Ayan, grabe ang sarap ng hangin, ang huni ng mga ibon, at ang ganitong bahay po mga ka-love. Tingnan nyo po, lakas maka-province po, di probinsya, ganun. Ganun yung atake niyan. Alam nyo mga ka-love, ang sarap po matulog dito. Yun nga lang, sobrang lamig niya po talaga, pero okay na yun kasi nasanay naman po kami dito. Tignan nyo po, di ba? Tapos matutulog kami, walang, walang pader. So, anuhan lang namin yan ng kumot, di ba? Tapos tingnan nyo po, ang ganda ng langit. Tapos mga ibon nagsisiliparan. Sobrang dami po ng ibon mamaya na dadating. Kasi balikan sila doon sa kanilang lungga. Tapos tingnan nyo po mga kalab, ito po yung aming, dito po kami nagluluto. Ayan. With ano pa po ito, password. Tututututut. O di ba parang sa sasakyan lang. So bali dito namin ilalagay yung kaldero. Tapos ayan, may mga abog ang tawag dyan, basta yan. Diba? Ganun lang. Tapos yung mga kahoy namin kanina na kinuha ko, ito. Tapos tignan nyo po yung ano dito. Ayan. Diba? Basta simple lang mga kalab. Sarap sa feeling. Tapos si Francis is papauwi na po siya dito. Galing po siya na naan. Ayan na po si Francis. Ayan po siya. Timing yung pag-ano namin mga kalab. Ayan.
yung kaldero, 'di ba? So dito ka lang talaga makakita ng kaldero na maitim. 'Di ba? O ayan. Tapos yung tubig namin. Ganun lang mga kalab. So ayan, nandito tayo sa ating taas. 'Di ba? Ngayon kukunin natin yung susuotin po ni Francis na damit dahil galing po siya nanaan. So dito namin nilalagay yung mga damit namin tapos nagdala kami ng mga kumot. Asa din nga lubog dito eh? Niluto sa tubig? Ay, nagbutaw ra diha sa kilid. Niluto wala. Nagbutaw ra sa kilid. Tira. Taklubi na. So yun mga kalab, good afternoon. It's 4:48 PM. Ayan na. So ngayon po, grabe, sarap talaga ng feeling pag nandito talaga sa fish pond. Kasi talagang wala kang maanuhan ng mga kahit mga anik-anik. Yung talagang huni lang at simoy ng hangin talaga yung malalanghap mo like ganito. Oh, Diyos ko dahi. Pero ngayon si Francis po, is pagkatapos niyang kumain, natulog siya muna. Tapos, nag-ano muna siya mga kalab. Nanaan po si Francis ng alimango. Pero ngayon po, ay samahan niyo po ako manguha po ng kahoy. Ganun lang yung vlog natin. Mga simple lang. Ayan po si Francis mga kalove. So tapos na po siya magtaan. So ayun po yung bahay po nila Mama Bibi. Hapon na po at sad to say, wala muna tayong Blue Yeti po dahil nung last na pag-camping namin doon sa bagong fish pond namin ay pag-uwi po, bigla pong umulan. So, yun, medyo nabasa po yung Blue Yeti namin. Hindi naman siya pero napag-ano naman po siya ng may cover naman po siya pero ewan ko lang, nagulat ako dahil bigla po siyang bigla pong hindi na siya nagcha-charge. Sina-charge ko na po siya ng pangmatagalan pero ayaw talaga. Kaya yung hinala ko, baka siguro na nung sa umulan mga kalab, bigla kasing umulan. Kaya siguro nun. Kaya ayun, mula tayong Blue Yeti mga kalab. Pero try pa din natin. Na-try ko siyang isaksak sa kuryente pero i-try ko din siyang isaksak doon sa may panel po niya baka siguro mag-ano lang. Kaya ngayon, ito lang muna yung gamit natin, lead light. Okay lang naman kasi medyo napakalakas naman po ng light po ng ating lead light. Yun.
po ay kakain na po kami ng panghapunan. Concentrated ka, hindi gutom. So yun mga kalab, kain na po tayo. Sa mga nagtatanong pala kung kaninong kubo po ito po yung kubo po nila ng Carlia po. Pero sila po ay meron po silang mini fish pond na pinagano dito sa dating fish pond. Kaya every time na pumupunta kami dito mga kalab, dito kami tumutuloy. Kami muna yung tumuloy mga kalab kasi habang hindi pa nag-ano sila Carlia, naglagay. So, natutulog kasi sila doon kasi kay Mama Bibi. Tapos, parang medyo di pa magpapakatiwalaan na dito sila matulog dahil wala naman masyadong takip. Tapos, di ba si Kylie, alam nyo na. So, doon sila natutulog ila Mama Bibi. So, dito kami matulog mga kalab. Kasi, yung Carlia pala ay nag-request ako sa kanila na pwede silang mag-camping, na pinahiram namin sila ng tent para syempre mag-iba naman po yung nila. Tapos makikita niyo po doon mga kalab kung ano yung mga ganap nila doon kasi first time po nilang mag-camping po. Tulog. Ayos na lang. Ayan, so ngayon nandito na kami ngayon sa loob ng kulambo. So shout out dyan sa mga mahilig magkulambo. Meron pa bang taong mahilig sa kulambo? 'Di ba? So ito po yung kulambo mga kalab. Ang sarap talagang, para lang kami nagbahay-bahayan ni Francis. Ikaw B, 'di ba nagkukulambo din kayo noon? Noon, nung bata pa kami. Yung na isipan ko talaga nung bata pa ako, ginagawaan po kami nila mama ng ganitong muskit, tapos yung ginagamit ito yung harina, yung paglalagyan ng harina. Okay. Yung parang panyo, parang ganito ba, ginagawang muskit. Siradong talaga parangit. Ganon. Napakaigang. So yun po mga kalab, 'di ba? Cute. So yan mga kalove, tignan nyo po. Yan po ang gikabisihan ni Francis pag nandito sa fish pond. Dagay ko ha, be? Meron naman. Ayan mga kalavo, tignan nyo po. Yan po ang bubunet. Oh, yan po yung ginagawa ni Francis kapag nandito siya sa fish pond. Titingnan natin kung meron siyang kuha. Oli na scared? So
So ayan mga kalab, ito yung nahuli natin, no? Pinagpala tayo ng Diyos. Ayan mga kalab, andito kami ngayon sa bahay po nila Mama Bibi. At ayun po yung Carlia. Ayan sila. Mga kalab, panoorin po ninyo yung aming vlog na first camping po namin dito po sa fish pond. Sa dating fish pond mga kalab. Tignan nyo makalab, malaki po yung nahuli natin, oh. Ayan. At saka may masimilya na maliit. Sir! Numal kong... Laki mga kalab. Laki. Mataba din. Taba. So ayan mga kalab, ito na po yung nakuha natin. Ayan. So ito yung mga similya. Yan. So bibilangin natin kasi bibiliin ko yan ni Mama para ilagay doon sa kanilang fish pan. So tara. Bilangin natin to. Ayan yung mga similya o ilalagay yan sa fish pan nila Mama Bibi. Traffic. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Pond. At ngayon po ay ibang vlog po ito mga kalab. Talagang bago talaga na na-discover namin. Then actually, di ko din po talaga alam na pwede palang makain po ang kukunin po namin ngayon. Dahil ang kukunin po namin ay alikumo daw. So comment below sa sinong kumakain yan. At iniwan ko kung anong Tagalog niyan sa, ano basta yung tawag dito is alikumo. Kaya ngayon po, ito po yung bahay po ng alikumo na kukunin po. Makikita nyo lang din po yan dyan sa inyo. Pero dito sa amin talagang medyo safe or medyo pwede siyang kainin dahil sa fish pan po siya matatagpuan. Tignan nyo po yan mga kalab, yung butas na yan. So dyan po tumitira po ang mga alikumo. Ayan. Tapos yan po mga kalab, oh. Ayan, di ba may parang mga bundok-bundok. Ayan. So yan na po yung ginagawa ni Francis. Naghahanap na siya ng alikumo. Ito yung mga sirahan. Ayan oh. Lalagyan natin ng putik to. Putik o lalagyan daw ng putik. Actually nakita namin to sa ano mga kalab sa ibang nag-vlog. Kaya itatry din namin kung legit ba. So saan ka maghahanap ng ano? So ito naman yung nahanap natin ng mga butas ng alikumo. Dalawa. So ayan, may isa pa. So try natin dito. So kukuha muna tayo ng putik para ilagay natin dito. Kapag napuno na po yung butas ng alikumo, lumabas po yan sa nakita ko doon sa Facebook. Oo. Try natin. Parang nalabas talaga mga kalab kasi napansin namin kapag napuno na po yung bahay ng alikumo, parang tinutulak nila palabas po yung mga putik para gumanyan. So try natin mga kalab. Try lang namin, wala namang mawawala. Ayan, so magkukuha muna si Francis ng putik.
Ayun na yung putik. So try namin to para makahuli din. Sa unahan natin dito. Dito malaki. Okay. Dili napubang. Dili napubang. Di ko lalabas nga ba? Punoon man na siya. Oo. Ayan, nabuhusan na po ng putik at lalagyan pa ni Francis ng mga iba pang putik. Mas nindot pa siguro yung anak ng putik, biyo. Lahi man diha kay kuan man tinaw. Ayan, aanuhin pa ni Francis ng mga putik dahil medyo kaunti lang po yung naibuhos doon. Hinayan na siguro. Napuno na talaga mga kalab, oh. Pero ang ending, wala palang laman yan. Gawas na. Yan, aantayin natin mga kalab. Tumagan pa na. Gawas man aron. Ayan. Hala. 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 Mas mo gawas na. Ako nagikalit bingo. So dito natin makikita mga kalab if legit ba talaga. Hala, biglang na. So ayan mga kalab, hanggang ngayon wala pa din talaga siya. Baka umalis mga kalab, may binili. Duda na ko. So itatry naman po dito mga kalab. Itatry po natin dito sa kabila. Baka andito siya. Baka lumipat siya ng bahay. Kasi ayun po, yan, baka lumipat. Yan, kumuha pa si Francis ng ibang putik. Ato na. Dili oh. Dahil nagtunog na. Laom ni ba? Laom lang ka. Lah, kuan. Mausik na. Puting di. Ha? Ito boy. Kita wala po to. Di natin alam kung saan siya, di ba? First time mo lang mag-ano ito na bina. Ito yung iba na kumukuha nito, hinukay talaga. Kaya lang natin ito panglagyan. Ito. Mas hindi din siguro na kuan. So lalagyan din po dito. Content mo yan, Bia. Panindigan mo yan. Feeling na ako no, kaya mardili sila magawas, Bia. Kaya madatugan, magod sila. Kato nakita na sa Facebook, kaya hinay-hinay naman nila nagpagawas. Ay, pasulod. Dito namin nakita. Alimango man naging-ingon. Di ba siguro nilapog ilang gikuan, Bi? Lapnoy. Mo man na. Ay na. Or feeling na ako or basin na gibutang lagi nila daan. Na po isa. Alimango nag-iingon niya. Tatlo na po na yung ano namin is wala talaga. So ayan mga kalab, 3 butas po na kita namin na tirahan ng kagang. So linagyan ko na ng putik
Ayan, wala pa rin lumabas. Ayan, hindi talaga yan totoo siguro yan. Kasi ayan oh, 3 butas na po yan oh. Pinaghirapan ko talaga na pinaglagyan ng tatlong balde. Pero wala pa rin lumabas. Wala talaga mga kalab, nakasad. So ayan mga kalove, tapos na po yung vlog namin at comment kayo dyan, any suggestion po or anong pwedeng gawin dito sa fish pond para naman meron kaming ideya po para makapag-vlog dito. Ayan. Yes. So maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng aming vlog at syempre bago kayo umalis, please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang Friendly Love Team nagsasabing Dabat Love Love! Bye-bye!